Samantala, si dating Senador Antonio Trillanes IV ay tinuro naman ang kampo ng pamilya Duterte na nasa likod raw ng 18 dating sundalo na naglabas ng mga expose laban sa kanya. Ang Office of the Ombudsman, partikular na si Ombudsman Remulla, nakikita naman na politika ang motibo sa likod ng mga aligasyon. May balita si Bombo Grant Hilario. Bombo Dianes, walang alinlangan itinuro ni former Senator Antonio Trillanes IV ang kampo ni Duterte bilang nasa likod ng lumutang na 18 ang pakilalang mga dating sundalo. Ayon mismo sa dating mambabatas, ang mga Duterte umano ang siyang may pasimuno o nagtulak sa pagkilos ng mga ito. Aniyaya, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon subalit tiwalang may aamin sa 18 ito kung sino ang nasa likod ng kanilang paglutang. Maging ang ibinigay o kapalit ng kanilang paglantad ng mga akusasyon ay inaasahan rin umanong isisiwalat ng isa sa mga ito. Narito ating pakinggan si former Senator Antonio Trillanes IV, ang complainant. Pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. So marami pang ongoing yung investigasyon ngayon, ano? At marami tayong nalalaman. At kinalaunan, etong sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. Habang inihayag naman ng dating senador na ang revelasyon kampo ni Duterte ang nasa likod ng 18 dating sundalo ay suportado anya ng mga ebidensya. Git kasi niya ay ang mga Duterte ang siyang makikinabang sa ginawang pagkilos naman ito at inaasang lalabas rin ang katotohanan. Muli ating pakinggan si former Senator Antonio Trillanes IV. Yes. Meron tayong unang-una, they stand to benefit most dito sa pangyaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, no, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Basta kinalaunan po, antayin nyo lang, lalabas kung ano talaga ang kung sino ang nasa likod nito, magkano ang buong proyekto na yan, ano ang kapalit dito sa mga ginawa nila at yon kung sino ang nag-finance. Ayon naman kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, ang motibo sa likod ng grupo ay maaaring bunsod ng pamumulitika. Naisaan niya nilang magkaroon ng pag-aalsa sa parte ng mga nasa serbisyo o militar sa ginawa at inilabas ng mga akusasyon ng mga dating sundalo. Bukod sa motibong pampolitikal, naniniwala pa si Ombudsman Boying Remulla na posibleng may koneksyon rin ito sa motibong pang-ekonomiya. Ngunit tumanggi ng ilahad at ibahagi pa ng Tanod Bayan ang karagdagang mga detalye at impormasyon hinggil rito. Narito naman natin pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. It's creating a tipping point. Local yan. I think we know who's behind it, but we have to prove it so we're not alleging anything now. Yes. Hindi, marami pa kami ibang personalities na So you see it as a political? Oh, political yan. Oh, siyempre, political yan. And some of them have economic motives. At mahirap magsalita ngayon. Mahirap na magsalita. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Mas Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.